salamat sa imong pag-welcome sa tanan kini sa atong cathedral sa Naval. Ang atong speaker karon tuiga, very visible kini siya sa mga aktibidades, mga buluhaton na diin ang katawhan iyang ihiusa kanunay sa pag pilgrimage, sa pag duyog kini atong hiniusa na buluhaton. Kini siya kaniari, siya ang chairman sa Commission on the Laity sa Archdiocese of Palo, o karon siya ang kurang paroko sa Holy Cross Parish sa Caligara. Without much ado, ang ever-active, hyper-active Father Elby David Lahara, our guest speaker. Mainito na pagpapasok. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Mayong buntag ninyong tanan. Kumusta man? One time nag-talk ko sa Cebuano area, ingon sila nga, Father, ang imong Cebuano, nindot kaayo, kasabot din ko. Yan naman kasabot din ako nga, di man maayo nga akong Cebuano, waray-waray man ko. O bitang kasabot din yung pandi kay waray-waray man ko. So, I'm very happy to be with you today. I said this morning, no, nga, daghan ng mga tao, makahiran ko ta. To the very fact that we are here, nagpakita nga dako ang atong paglaom no matter what. Amen? You know, karon is the best time to be a Catholic and the worst time to be a Catholic. The best time kay ang tibuok pwersa sa kaligid gustong mo pili natong tanan. Muna nga, the best time kay may pakita jud natong ato pagtuo. This is a time nga maghatag-tagdag ang mga santos. By the blood of martyrs, kita na. Ano? Ang atong pagtuo, atong may pakita, diha sa atong witness, sa pagsaksi, sa atong the worst time, kaya atong matanaw din ang kisay tinuod nga Katoliko, kisay tinuod nga Kristiyano, kisay tinuod nga manunod sa atong Ginoo. One of the greatest gifts na gihatag nato sa Ginoo is the gift of life. The gift of family. You want to be happy? You want to be fulfilled? Have a family and have children. The greatest gift na imong mahatag sa imong asawa, ang imong mga anak. The greatest gift na imong mahatag sa imong pana, ang imong mga anak. The greatest gift that you can give to your children are your brothers and sisters. Pero ang katawanan na ano kay ang demonyo manikabot yung nga sus. Lisod kaayo, mahal kaayo ang dunay mga anak. Di mo kaya ang dagang anak. Ang imong kaya lang usa, duha, wa na. Di na ka mag-lisudan nimo. Di mo kaya. Mga kaigsunan ko, bisag ko sa lang na anak, hindi mo kaya. Ang magpatubo, ang magpadako, ang magmasuso, ang magpa-eskwela, ang Ginoo, di kita. We are simply instrument of God's grace. Amen? Iguwang na ko nga pare, mag-isod na gani ko maglakaw tungkol sa injury sa basketball. Muna nga, I wanted to join, pero I was telling myself, hindi ko katindog na ron din. So I better sit down and pray, then wait for you here.
tiguang na kung nga pare, ay sa pinabalik na oras niya ay sa nakakanaw na ito, kayo sa'yo malipat na, alas 6 ang misa. Eh, alas 6 naman. Naganda naman kung 3 hours na to. Ako plan na ba? I-discount ko na ako 4 hours. Alas 6 na. Okay, going back. Asa na ko, nalipat mo ko. Pag tiguan na kung mapalik. Pero wapay mayari na ako ng mga ginikanan nga tatay-nanay nga nagmaay sila tutiin ang anak ko sa kabatalyon. Wala pa, maski po sa. Pero dagdahan na ang mga ginikanan mayari na ako, including my parents, nga nagmaay nga duha, tulo, upat lang ilang anak. Ang dami ko dami. Anak ko. Ang dami ang dito. The best security na ako is our children. Puri na pagbuhi. Sa gamay pa ko, pasaylo ako kahapon hindi balik-balik. Yaon ko naman kayo. Sa gamay pa ko sa our sex education. May dayon nga. Bakit? Oo. Bakit sila, madami silang anak, hindi sila masaya. Kami, dalawa lang kami, masaya kami. Ito mga tiguang parehan ako. Common sense. Asa eligli, usa ka batalyon nga anak, duha ka anak. Usa ka batalyon nga anak, mabitaw ka itong mga anak kaduha, mato sa mga kwan, kaya pa sila kaduha. By the way, we are all victims. I'm not accusing anybody. We are all victims, including my parents. Akong papa, doktor, M.H.O. Xavier. Akong mama, nurse, P.H.N. Xavier. Nandito sa gamay pa ko, muad to ni magpagkas ni upat ka oras. Nandito kayo, isul pa man ang madaan. Magpagkas ni karon kanang nandito pagkaso na mo upat ka oras, karon in 30 minutes to anak ka. Sa Javier ni. Nandito 4 hours pagkas. Unya, gamay na ang tao. Unya, uminom nilayo na ito na kabalo ba mo? Ako magkadalayan ba ito? In every afternoon, 3 of kaya rin later. Ahay, kaway kita. Ahay, sabay ang pagdato sa kuyong-ilili. Ano lang ang tao manuol? Pagtuol, so dila ko pa mama. Kabalo ba mo? Na overpopulated na ta? Kumain. Huwag ka na may kahinag mo sa mga pagbagtas ng mga tao. Unya, this was in the 60s, 70s. Unya, overpopulated. How stupid is that? After World War II, when hundreds of billions died because of war, after World War II, mingon ang United Nations and WHO overpopulated ka. And everybody believe. Unbelievable. Including Naval during that time. Anyway, nag-advance na bumalik ko anak. Bakit ako, as education po na, bakit kami, dalawa lang kami, very healthy kami. Sila, madami sila, hindi sila healthy. Ang example niya ito sa aking panahon, ang cake. Ang cake. Kung duhanan mo, kabuka anak, ang cake, duha unang nimo. Very healthy mo, kaya ang duha kang cake, duhanan mo kaon. Whereas kung hadagan mo sa mga dozen, ang cake, i-divide to 12 pieces. Kung hindi mo healthy, may 12 pieces man. Common sense will tell you. Kung duhanan mo magkaon sa cake, mamatay ka dahil sa diabetes. Amen? Kung gusto mo ka mo magkaon sa cake, ang pagkaon mo sa cake, mudagan ka, walang sugar, patay na! Amen? Yes, dayo. Mas alin yung bugal kay mga anak. Kunya mo yung dayon na
Kay daghay tao man, mo na nga, way kwarta. Tungod sa kadaghan tao, way trabaho. Amen? Mutuo mo, anak. By the way, Naval is one of the most underpopulated place in the Philippines. Bisag mutapang pang mga pare niyong panganak, wato na mo. Amen? Especially karon nga ang atong growth rate is 1.9, meaning we are not replenising our population. It's a matter of time, mamamatay na tayong mga Pilipino. I'm not kidding. Kung magpadayon kini atong growth rate, yung una 1.9, magtikaubos naman na. At least you should have 2.3. Ang Finland, nanginahanglan ng 2 milyon ng mga Pilipino. Ang ilang gusto, Pilipino yun, 2 million with a minimum salary of 100,000. Free accommodation, free hospitalization, free education. Can you imagine that? Pero what? Manglakaw gani tao sa Pilipinas. Can you imagine 100,000 minimum salary? Well, it's 1,600 euro ang ilang minimum salary. O going back. Way kwarta tungod kay dagay tao. Ay nalagaan statistics. Common sense na lang. Asay dagay tao? Sa Tugdaw o sa Kawayan? Kawayan. Asay dagay tao? Sa Kawayan, sa Nabal? Asay dagay tao? Sa Nabal, sa Tacloban? Asay dagay tao? Sa Tacloban, sa Manila? Asay dagay kwarta? Sa Tugdaw o sa Kawayan? Asay dagay tao? Sa Kawayan, sa Nabal? Asay dagay kwarta? Sa Nabal, sa Tacloban? Asay dagay tao? Sa Tacloban, sa Manila? Kung asa ang tao ko ay kwarta, common sense. Common sense na you're not a genius. Asay dagay trabaho? Sa Tugdaw o sa Kawayan? Asay dagay tao? Sa Kawayan, sa Nabal? Asay dagay tao? Sa Nabal, sa Tacloban? Asay dagay trabaho? Sa Tacloban, sa Manila? Common sense kung asay tao ko yung trabaho. Simple as that. But we are made to believe kay daghay tao huwag kwarta. Ito lang! Niyan doon din sa Nabal, sa Nagtoko in 2004. Every day there was 200 million corruption every day, pesos. In 2004. In 2018, it was 2 billion a day. Goes to corruption, 2 billion a day. Karon wala ko update sa ombudsman. Can you imagine that? Kung may kwarta ng Pilipinas, nasa man ang 2 billion na corruption? 2 billion a day in 2018. In 2004, 200 million. Mama, million. 218 billion. Kung asay tao pagkagsunan na ho, tua ang kwarta, tua ang trabaho, tua ang opportunities. But we are made to believe basta dahil tao, kama na. Just like, no? I'm very happy that Putin and Trump will be suing Fauci, Bill Gates on crime against humanity because of the vaccination. I hope that it will prosper. Tanan ang side effects na ana sa COVID vaccine. Tanan ang side effects. Ang side effects ana, laba kayo. Bago kada sa example. Gawa niyo basahan. Kaya may man kayo. Pero kung tanaw niyo ang literature sa vaccine, so first, batches of vaccine, COVID vaccine, dito ang brochures mga side effects.
Sa sunod-sunod, wala na. Dito makita ninyo ang tanan na side effects sa COVID vaccine. And yet, it was very funny na it was not yet tried on human being. Ang ipraktisan, kita dayo. Anyway, another topic na. So, mga nagkaitsuran ko, ang tao, grasya yun na. Look, kung gagayin mo mga anak, kung duha lang yung mga anak, duha lang sa. Kung ang mga anak, duha lang, tulo, upat. Kung masakit ka, kung doon ay mamatay ninyo, kung doon ay problema ninyo, kung doon ay mangaway sa inyong family, pero di dahil ang upat ka anak. Mag-away tayo na ikaw na po pagbilar, ay gabi ako nagbilar, ikaw na po, mamatay na po, kapoy na kayo. Pwede na lang ako amot, wala mo itong tabang na ho. Kaya kuhaman lang mo, tulungan lang mo. Pero kung imo anak mo sa kanusina, kuwang pag-mupina na 9 days. I'm not kidding. Kailangan i-extend ang pagbilar sa iyong papa-mama kahit kusin mo kamo pag-away. Ako na po, pili ako lang sa pili ko mag-away sila. Kung ang iyong anak wala mag-away, kahit hindi sila ganahan magbilar. Pero kung tusi ang iyong anak, mag-away sila kahit gusto na magbilar. Kung masakit ka, doon na kay tusi na anak, ang usa magkilis nimo, ang usa magmasahe nimo, ang usa magpakaon nimo, ang usa mangutang nimo, ang usa mangulga para nimo. Tanan. Daghay magtinabangay. You can only be happy with the people who love and like. And who is this? Ano are these people? Your family. Magalipay pang cellphone. Cellphone will destroy your children. This is a study as early as 1998. 1998, these games will destroy your children. In 2023, another study was made in America, Canada, and England. Because of cell phone, your children will become unproductive and destructive. Muto mo malilit. Not only that, it will destroy your children physically, socially, emotionally, intellectually, and spiritually. Guaranteed 100%. So you want to destroy the future of your children? Give them cell phone. I'm not kidding. Even Steve Jobs, who revolutionized cell phone, would never allow cell phone in his home. Kita hambog kayo na doon like Apple. Sorry, Apple 300 tinalero. Pila na lang Apple. Yan to Apple 5 lang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tingali mo na. Apple 20 na rin tingali. You want to destroy your children? Give them cell phone. You want to have the best for children? Do not give them cell phone. This is a study, brothers and sisters. This is a study. The same result in the 90s hangtod karon. After 30 years of study, the same result. In fact, it's getting worse. Your children, because of cell phone, are becoming violent. And they are willing to kill because of their cell phone. Two ways. Mag-kill or mag-suicide sila. Time and again, I would discourage you of giving cell phone to your children. Maybe college na. Elementary, high school, di na sila mag-studio na. Di na sila kabalo. Amen? If ever there is cell phone, it must be supervised. One of the most destructive things of cell phone now is games and pornography. And that's why it's never good.
kaya dito ba sila, Father, appropriate age. It's a lie. Pornography, bisag doon na kasawa, is not allowed. Do not believe them. Nindot ka ayaw present aning mga kawana. Appropriate age. It's a lie. It's a lie. Do not believe the devil. One of the things na akong sakitan mo, kining mga death bills, isa yung mabubutos anin, mga Katoliko. Mga Katoliko. Why? Because of ignorance. They thought that the best way to resolve issues in marriage is divorce, is separation. Do not believe the devil. Ako natiguang na ko. Kaya karon, Father, buwagan na ako akong husband. Naman, kaya di na ako siya feel. Father, buwagan na ako akong wife, kaya I'm not happy with her anymore. Yung sa diyan pag-asawa, feel lang. Happy lang. And that's why you marriage. If you're not willing to die for your beloved, ayaw kasawa. Loving is dying. Unless you're willing to die, don't. Tingalig makainom mo, pero makainom mo nga. Sa'yo na rin mo si Father, kay pari man ka, mo makag-asawa, doon na. Gikihan na mo. Ikaw sa imong bana, sa imong asawa, gikihan na ka. Gikihan ako sa akong parokyan. Doon ay death threat na ninyo. Doon ako'y death threat. Ralihan na mo. Giralihan ako. Gipetisyonan na mo. Gipetisyonan ako. Githreaten na mo. Githreaten ako. Ibukod na mong sundan. Ibukod na mong sundan. So kung bahin ang buhay ka, and yet I'm willing to die for my parish. Unless my bishop will tell me to go, I will stay. And I'll be very, very happy that I'll die in my parish. I'll be very happy. That will be my greatest gift to die in my parish. The greatest gift that you can give to your wife, to your husband, is to die for him, is to die for her. Not to be happy, to feel it. Karon, di ang mo diri sa ato simbahan ng for life kay feel, kay happy mo nga rin. Dili! Nandito ang mga tiguan, ganun na arthritis. Happy ka, dili! Kay gusto ka matog, kay bugnaw ang kamutagon, lami! Ikurugtol. We are here because you are willing to sacrifice for our faith. Amen? Pagpakinatapos ko rin. 10 minutes. Hindi mo ko yung panaw lang. 10 minutes. Kung sabay akin mahina. Kung sabay akin mabuha. First, our number one weapon is prayer. Yeah, I remember nato, sa gamay pa ko, sa Redemptorist Church, di ay mga RSM sisters, kuha na niyang mother house sa Redemptorist Church. Doon na ito yung pare. Iris na pare. Unya, magnisa siya o marriage. Nakalimot siya o pag-ampo. Excuse brother, nagmutan siya sa living siya, brother, what is the word prayer? Ang living siya kayo ng pare, Kuan, Father, Kuan. Oh, thank you. Pumili na. Marriage. Kailangan mag-asawa sa inyong pagmata, pagkuan na maro. Before mag-prayer, pagkuan na maro. Paglakaw niyo, pagkuan na maro. Bigla mong bana,
Paler, binuang naman ako mamatay, magkapuda na. Sa din pa ka mamatay, pagkuansa. Prayer, guys, unang ko. Kung mag-away mo sa imong mister, iampo. Kung mag-away mo sa imong misis, iampo. Kung ang imong mga anak, dili mo tunin mo, iampo. Muli sila sa gabi na, ayaw kasama ang imong mga anak. Ang imong bana, mamuli, hubog na, alas 2, alas 3 sa magahon, ayaw kasuki. Ayaw. Pagkabot sa imong bahay, bitaon na ka, wapa, makanya. Kanya tayo pagkagay sa bawal nili musuka. Kung musuka manggani, sa bawal lang mo gawas. O niya, Sa Baura. kano siya ni? Ilisip. Labakarahi, ayuha, kalabakara, hot compress, aronido, niya pagkatulga. Paghagok, patya. I pray over kita. You should always have your holy water. Ang imong bana, mahubog, pagkako, i-pray over, minitahi holy water. Dili naman, alam kini ha? Dili. Ang mga anak, matulog sila, i-pray over, minitahi. Ayaw, sige, away. Mga sabak ka, na, kaya mga bata, kung ba kayo? Ngayon galing mag-suicide sila. Prayer, kabagtuan ko, religiosity. In the studies of last year, nasabtan diha nga ang mga family, ang mga bata, ang mga youth nga religious, the word used was religious, meaning prayerful, active sa church, active sa ilang pagtuho. According to this study, ang mga bata nga mga religious, including family, there's a slim chance na mag-drug addict sila. There's a slim chance na mag-fraternity sila. There's a slim chance na mabuang sila, mag-suicide nila. And I can qualify that one, I can confirm that one. When I arrived in Carigara in 2021 to 2023, ang dagay among na suicide dito, mga youth. Ang mga youth na nag-suicide, dili active sa simbahan, layo sa Ginoo, dili mag-ampo. Prayer. I-ampo, pag-ampo. Malibay ka, pag-ampo. Dili problema, pag-ampo. Kung imong anak, malipat, kung mag-nurse siya, mag-police siya, kung whatever, mag-teacher, i-pray over, anak, mag-ampo ka. It's always prayer, tumutungko. Nothing less. Always also with children. One of my favorite story, no, si Mami Junisha. Kailan mong Mami Junisha? Ano hindi mo pwede mo? Patyaw. Pwede, doon na mo yung magnet, ipahurong sa ning orasa. Kailan mo Mami Junisha? She was interviewed once. Mami Junisha, paano mo pinalaki ang mga anak mo na babae ka, wala kang trabaho, hindi ka professional, at iniwanan ka ng inyong asawa? You know sa iyang baton? Pinalaki ko sila sa Rosario. Rosario in the morning, Rosario in the evening. Pero po, sobrang na po nilang grasya, kita na lang yung posisyon sa subservient ilahan na, gobernador, vice gobernador, mayor, ilahan na tanan, senador. Pinalaki ko sila sa Rosario. Prayer. Ayaw salit kamu mga mag-asawa, ayaw salit mo kay mga gwapa mo, mga gwapo mo. Pero yung mga artista, yung mga artista sikat, hindi tayo yung mga artista na rin. Kaya mura mo si Richard Gomez, Coco Martin, Edna Vanilla, Vic Capson, mga sikat ng artista. Ayaw mo salit ng mga gwapa mo.
Kay karoon ng mag-asawa, ganun ganahan mag-anak, kay dapat yung boobs. Kaya dito tayo yung legs. Kaya yung asawa ko dahil iyang boobs. Iyang legs. Sexy. Kung saan may pamaagi sa pagkasal, hindi mo kumuhin. 4 minutes lang. Kung ako pwede ang spiritual at physical. Kung mag-asawa mo tungkol sa physical, tudas. Tapos ang laban. Basta physical, wala. Unahong termi is spiritual, mental, emotional, social, physical. Kung imong unahon ang physical, wala. It's always prayer. Kedua, magbasa ka sa issue. Ilang updated ka sa issue? Aron dili ka mailan. Is it true that Nabal is overpopulated? No, why tao ang Nabal? Ang overpopulated gani is ang imong ilong na nasa lubot sa imong amigo. Walang overpopulated. Di nakakalihog kay nunay tao na. Niya ito ang pre-press, which is the recorded, you know. Sige na lang. Ang pre-press niya ito, doon ay picture nga ang kalibutan, it's round, ang mga tao na nahug niya sa dagat. It's alive. It's alive. Wa pa mga hug ang mga tao sa dagat. We can put the 8 billion in the Philippines, leaving the whole world empty. With everybody having 200 feet square, 200 feet square. Ang tibuok population may butang sa Philippines. Ang tibuok population sa Philippines may butang din sa Leyte. Leyte, not including Nabal, and the whole Philippines will be empty. We are never overpopulated, it's a lie. Now the case of Manila, of course, Manila is not a case of overpopulation, it's overcongestion. Why? Because of poor planning. Singapore, they have 7,000 per square meter. Taiwan, 20,000 people per square meter. And yet, it's very, very orderly because they have good planning. Pero bisa pag good planning sa ila, ganahan natin yung Pilipinas, alin din sa Pilipinas. It's good to go to Japan once in a while. It's good. Nindot kayo dito sa Japan. Nindot, ang ilang ramen, lami kayo. Ang mga tao, very disciplined. Pero papilinon ko nimo sa Japan o diri, Pilipinas ko, dito sa Japan mamatay ko. Nga naman, buhay tao. Ang mga tao dito dili mo smile. Nga rin, mo smile ka permi. Dito magpaso-paso ka, mamatay na lang gali kagkaon. Dinhin mo, pasirin kag bisita, paninunto ka, makakaon ka. Dito, doon na kayo suicidal tendencies, maghingog jud ka. Dili sa ato, doon na kayo problema, mag-suicide ka, matulog ka sa kasal, sa patapos, sa patay, makakaon ka, magmarites mo, okay na. I'm not kidding. The best way to resolve issues of suicide, of stress, go out, join sa mga walk for life, join sa activities in the church. Mawaan din ng mga depression. Depression. I remember, unang ko yung gida na ako. Gida. Father, tabangin ni, ano man, ang among amiga. Kung saan man, kamuno yung istorya. Sige. So, good pa. Sexy kayo. Sit down very much. Gusto ka kayo? Kumusta man ka? Namahaw na ka?
Tulala. So dali ako mga pasakali. Ang ako mga pasakali na kanal na lang, wajud. Okay. Tapos praying, Lord, kabangin ko. Pag-unsa man ko aling babayhana, doon na rabay pagtingin na ako. Kaya natural doon ay pagtingin, kaya doon ay mataman. Kung buta, huwag pagtingin. Kasi klaro. Tingnan ko nga. Kumusta mga imong bana? Drama lang, mother. Ano mga nakaturo? Ano mga nakaturo? Mga mata. Mata na Ang dito. iyang gilid ay ang iyang bana. Kaya nagkabalo sila ng iyang bana, doon ay ikatalong bathala. Wow! Sa diyan, nagkabalo siya, malipag mamatay na lang siya. Kabit niya. So isulti na, tanan akong gihagat niya, kaya akong buwan, isulti, kini mga linyahan na, giga pa ko sa bata ang pare, hangtong karoon, the same line. Ang nagkilig, the same line. So magpauwa-uwa mo nga, nauwa mo nga, imong bana doon ay krida, imong silituhon, oy, ayaw ka balaka, tibuok na bal kabalo ng imong bana doon ay krida. Ikaw na lang ang wak kabalo. So kaya saan magka-source mo, before you know it, actually, kabalo na mga misis anak, by definition, but it's always by denial. Kabalo man ang misis anak, i-deny lang, kaya hindi magbuhat sa akong bana. Kaya akong bana, buta na kayo na magpagmatay na sa dili pa kong sakit. Susi-susi niya, palawas ka, wala. Ihatag niya. Ihatag na akong niya ang Father. Ibuhat na akong talaga, Father. Unsang papan, diya sa mga kuwang. Ano mo? Kailan mo rin nga ha? Hindi mo ako. Buritan nga lang ko. O nag-ihapon na. Pagkalma niya, Ma'am, okay na ka? Okay na ko, Father. Salamat niya nakapungaw ko, napakawas ko sa akong feelings. Miyagi akong natiguan, Ush! Asa man mo? Father, manapos ni. Ikuban ninyo. Para malingaw. Father, hindi na ko gusto mo gawas diri. Uban lang sa nila. O sa ka magpakamatay, uban sa nila. After 1 month, nakita ni pag-usap. Kaya uban sa mga tigulang. Mamatay, kasal, bunyag, konsyon, tapos, kasal. Uban! Pagkaw Manila, Ismail na kaayo. Father, I'm okay now. You go out. Ay mo gilat-gilat, mga magkumo sa inyong mga room, ay Jesus, magsamot. Go out. So you must be educated, you must learn ang mga issues karon kanang divorce. Only in the Philippines, nga doon na tayo contractual marriage. Bago lang gawa approve. O saan contractual marriage? Sa libo magkasal, magsabot mo, pila ka tuig? 5 years? 10 years? Kung ganahan ka, mag-renew ta sa contract. Hindi ba po? In the Battle of Giants, the first casualties are the dwarfs. Ano are these dwarfs? Your children. That's why we have so many troubled children because of broken families. Broken families. Si Ontiveros, isa na si Lisa. She was telling nga, huwag mo ni sa ato buwan, if only I will explain. Na diya.
kining issues na kanang comprehensive sex education, duway na nasa issue. Sa New York, kanang pornography, it's art appreciation. Pornography, hindi na ron, art appreciation na. Nahalagyan ito na ron sa mga eskwelahan. Oral sex, anal sex, tanan nga sex. You must know, muna inyong mga anak, tutupin ninyo kung sa may gituan ninyo. Muna karoon na gaya yung gitawag na homeschooling. Aron dili makorrupted sa system sa kalibutan. Doon ang nangutan ako sa kamahan. Nga nung mag-schooling man ka, Brad, ingon niya, Father, look, kung magpa-eskwela ko sa akong anak, 1:30, 1:40. Pero kung niya sila sa ako bay, from the right side of the sun to setting, ako rin ang teacher, tuloy na ako pagluto, maghihumi, mag-art ni, manglabami, maglampaso ni. Tanawa ka ng mag-eskwela ron, diligan ka ba ng nipid, maglaba. Ako mga anak pati, kabalo ni magwan, manglaba, maglipyo. Kunya, sigurado pa ko, nagiging sila matuduan sa mga binuang. And no wonder, by the time our children graduate sa grade 12, ang ilang specialization, sex expert na sila. Because they are being told that it's okay to masturbate. Who told you it's okay to masturbate? It's okay to express yourself. If you feel that today you are a man, you are a man. In the afternoon, if you feel that you're a woman, you're a woman. Disclaimer. We have nothing against our brothers and sisters or members of the LGBTQI, ABCD, HIGK, LPP, na tayo. We condemn the sin. And it's the greatest perversion to believe that you are what you are because that's what you feel. It's a lie. It's a deception of the devil. Dili lang duha ang gender kung dili 200 plus ang gender na ron. Dili. Bisan na ang devil, dili kasulti ni mga supposedly, education is to have wisdom, edukare. Pero karoon ang ating eskwelahan, hindi nakabalog sa laki sa budget. Kaya kung yan ang feeling pa rin, you tell them that it's a sin na kung laki ka magsaya ka. It's a sin. It's not okay. Tell them. Manglangit ka ba? You have to stand for your faith. Mahadlok kami pa rin, mga teachers mahadlok. Kaya tingalig mapaano sa DepEd, hindi sila kalabutin mo. Hindi. You are protected by law. Karang mga memorandum, this has no legal basis. No. Tuluan na ito ang akong mga bata. Uy, kuya, laki ka, ha? So, laki ka, magpagkalaki ka, ayaw pagsaya. Dahil, baji ka. So, baji ka, dili ka laki. In the 60s, if you have the same-sex attraction, the technical term is same-sex attraction. Ang gitawag na bayot o tumboy, o karong na kayo, nalipat na ko. In the 60s, this was called abnormality. You are abnormal. In the 70s, it became sexual dysfunction. In the 80s, it became sexual orientation. In the 90s, it became alternative lifestyle. Also alternative lifestyle.
kay kapo namang laki-laki, o laki-laki, laki-laki na po. Kay kapo naman puro mga tiguang bata na po. Karon doon ay mga tao na gusto nila ang amahan o anak mag-asawa na. It's perversion, brothers and sisters. Dito sa Pilipinas, ang ato palang laban, laki-laki, badyo-badyo pa lang. Ang uban dito, pedophilia na. Ang dako o ang tiguang. Ang tiguang o ang bata. Ang uban, bukan na ang anak o ang amahan, ang anak o ang inahan, kung na mag-asawa. Karon, it's a choice. Choice na. It's my choice now to be a man. Unya gabi, a choice to be a woman. Unya midnight is a choice to be a fairy tale. Ang ilang na is the philosophy to rule out self-determination. Okay, that's what I feel, that's who I am. In other words, kung I feel that I'm the President of the Philippines, I am the President of the Philippines. You tell me. If I feel that I'm the Governor of Naval, I am now the Governor of Naval. Common sense. Just because you feel. Feelings, brothers, are just fleeting. Mawala. Muna kung mga asawa ka kay feel ang imo. It's a decision. You must know these issues. You must know yourself. Ay, sorry. 3 minutes. Marami. Alas 6:15 na din. 3 minutes. And lastly, we have to do this together. As brothers and sisters, we are here not to condemn each other, but to condemn the sin. Remember that. To condemn the sin, but never the sinner, but never us. We are here to support each other, to pray each other, to bless each other. Magsuporta ka. Iyan po natin atong mga congressman, mga senators. Iyan po natin atong mga LGU. Ilisod pa yan. Doon na naging na ako nga mayor. They are being pressured. Can you imagine, doktor ka, tikahan ka sa Inter-Task Force Agency, nga magpapaksin ka, isay ka ba sa vaccination, ang doktor o ang graduate sa home economics. It's a very funny thing. I'm not kidding. Pila yung mga doktor o mga nurse na ginagyan na because they are forced during the vaccine. And what the government was doing was illegal. Naala sa vaccination law na you can travel even without vaccination, that you can have permit to work in vaccination, but it was not allowed in the government. That was illegal. Ang nagtabok-tabok po, ang protocol has no valid legal personality. Kung ato gisunod, ang balawag mo, huwag na. You go back to COVID vaccine law. Balawag din. Kung yung ato gisunod, ang mga protocol sa Inter-Agency Task Force. No. So we support each other na ng mga sakristan. You know, mas parilain lang. So we have to support, we don't condemn each other, we help each other, we pray, but we stand what is true. You want to be happy, you want to be at peace, you want to be free. Only the truth, nothing less. Is it easy to have the truth? Mga kaibusunan ko, ang atong Ginoo, gipatay because of truth. Gipatay na ka, wala pa. So go ahead, be a blessing to each other. Walk for life, and we give hope to each other. Amen? Amen. Good morning. Thank you, Father. Next is the closing part by Father Vic A. Hamson. Kung
akong closing remarks is all about pasalamat. Una, pasalamat kita sa Diyos, tumalikay, isang ihulga kita sa panahon, sa gihapon, ang dasi, may nagpating babaw. O kitang tanan, ani alini nga malaumon, pagsalmod ni natong tinuig na buluhaton. Walk for life, ang di makantuig walk for life, walk for hope. Ikaduha, pasalamat sa kita sa atong amahan, sa atong diocese, sa iyang makanunayan na pagsuporta ng atong mga buluhaton. Salamat ko sa atong mga kapalian, sa atong mga kura, na mo ay nagkasi kung nagsuporta o sa mutambong kita ng atong walk for life. Salamat kayo ay. Ako sa pasalamat personally sa akong mga kalayko, ang akong kauban sa layko, diha sa among pagplano, aron lang kayo mahitabo kining atong walk for life na malampuso. Salamat kayo ng tanan. Before I forget, ang atong intention karon panawagan sa simbahan tungod kay ang atong Santo Papa Pope Francis. Adunay dili maayo ng balatian, masakiton siya. He is 88 years old. Imagine, 88 years old, nagdumala sa simbahan Katoliko sa Tibukan Butan, na di adunay 1.4 billion na mga Katoliko. Sangit ang atong pag-apo sa atong misa karon, atong hiusahon, atong ibuhos, aron kay si Pope Francis, mga hatagan o maayong paglawas. Sumala kung siya yung sumala sa report dito sa Vaticano, ang atong Santo Papa adunay sakit na double pneumonia. Double pneumonia. So, ini nga pneumonia na sakit, impungan bayan ni kayo. So, hinapon ka sa atong mga pag-ampo, ang atong Santo Papa, mahatagan pagbalik o piskay na paglawas, aron siya makapadayon sa pagservisyo kanato na iyang mga kaigsuunan sa pagtuong Katoliko. So sa magkausap pa, pagsira kini nga itong namubok ng programa, daghan kayo salamat dito sa aming kasing-kasing. Tanan ng mga participantes nga itong Walk for Life na nagagigan sa itong 15 na mga parokya sa diocese. Ato gihatag ang malanukod kayo ng pagpapasalamat sa Diyos o sa usan ko sa kamamyan. Kaya kami ang salamat. Payong buntag o karong isunod ng Santos ng Misa. Mayong buntag kanatong tanan.